Saka yung asukal. Teka, tanungin natin na eksperto. Narito sa linya po natin si Dr. Tony Leachon. Magandang hapon, Mang Tony. Good afternoon. Talaga man, Tony. Ay. Magandang hapon po, Hello, Kawini Sir, and Ariel. Doc Tony, totoo nga po bang hindi daw prutas ang avocado, sabi ng texter namin? Prutas po siya. Prutas siya, po di ba? Mm. Tapos yung natatakot nga daw kumain ito si Ariel dahil mataas sa calories. Mataas po ang calories po nun at mataas din po ang cholesterol po ng avocado. Pero is it good cholesterol o kasi doon sa binasa ko kanina ang daming health benefits na avocado eh. Opo, pero dapat in moderation lang ang pagkain kasi it's considered ho a source of bad cholesterol po eh. Ay talaga kahit Opo. prutas siya? Opo, matagal-tagal ko na rin ho ni-research eh. So lumalabas ho sa mga pagbabasa natin na sobrang avocado, tumataas ang cholesterol. So kung gusto natin yan, siguro hahatiin natin, tapos lalagay lang natin sa yelo at saka tubig, tapos siguro low calorie milk para ma-enjoy natin. Okay. Hindi naman ho bawal, pero ibig ko lang sabihin, wag ho masyado, sigurong marami po. Iyon naman ho yung inyong parating advice sa amin eh. Eat in moderation. Total, Opo. Doc Anthony Leachon. Total, andyan ka na rin lang. Pinagsabi sa akin, Ariel, pa-isa-isa lang yung manggang hinog. Kasi ako minsan 2, 3. Ganun. Masama raw yun. Actually, hindi naman ho actually. Wag lang ho kayo may diabetes. Yun ho ang mga problema ho natin eh. Ang guidelines ho talaga niyan, kung naalala niyo yung healthy eating plate natin na galing sa Harvard School of Public Health, okay naman ho ang fruits of all colors eh. Pero meron ho tayo, naalala niyo po ba yung placement ho natin doon? Di ba isang kanto lang po yun? Mas maraming gulay. Siyempre, pag nagdalwa ho tayo ng mango, siyempre, mawawala ho yung position ng vegetables doon. Siyempre, additional calories po yun. Ayun. Lalo na kung araw-araw siya. Nasarap po talaga. Opo. Nariyan na rin po tayo sa pagkain. Dok, sa init ho ng panahon ngayon, meron ba mga pagkain nakakapagpapresko? Well, of course, water, number 1 ho yan. Saka prutas. Pero siguro, mas madali hong tandaan kung ano yung hindi dapat during tag-init. Ano po ba yun? Okay. Ang pinakabawal, ang nakita ko ho, tsaka sa mga pasyente kasi nakakakoso ng pag-iihi and that can cause dehydration. Lahat ho na may caffeine na sobra na at madami, lalo na kung nakabilad sa beach ho yung yung mga nag-i-enjoy, mga bakasyonista. At saka alak, kape, at saka soft drinks, lalo na sa initan. Kasi according to the books at saka researches, it can cause diuresis. That is the scientific and medical term na maiihi ka. So baka bumaba ang blood pressure at lalo ho tayo maging predisposed to heat stroke. So Saka alak po din isa diuretic po. Oo. Miski na hindi hard, Doc, miski beer lang. Opo, beer po kasi diuretic din po yun eh. May alcohol po. Lalo na kung exposed tayo to hot weather condition. Yun ang precautions ho natin. Particularly, yun ho mga vulnerable, particularly elderly, mga above 60. Sila. Yes. Above 60, sorry no? po, baka may tinatamaan po. Above, yung medyo may edad po, tapos may mga kaakibat na ibang sakit like diabetes and hypertension, tapos magiinom pa. Opo. Tapos may iniinom pa siyang diuretic, kunyari meron siyang heart failure, niresetahan ho siya ng mga furosemide, mga ganon. Opo. Tapos magkakape pa siya or beer, lalo po siya ma-dehydrate po. So Opo, mainam pero na lang uminom ng maraming tubig o kaya buko, Dok? Opo. Okay naman po yun. Ay, gusto ko lang iklaro, Winnie, baka magkamali ho tayo. Pag normal na mga tao, of course, gusto niya mag-enjoy, okay lang po. What I'm saying, Yung may sakit na. yung mga vulnerable na mga pasyente, kayo po ang mag-iingat po. Ayun naman. At syempre, tapos sa pagkain, Dok, yung mga maanghang bawal din siguro, no? Well, ang maanghang po, generally,
ang cost niyan, siyempre, minsan nagko-constipate ka at minsan nangangasim po yung sikmura nyo. At yung iba naman may almoranas, nati-trigger po para magdugo ho. Pero Sa- nakakadagdag ba yun ng init sa katawan? Opo, kita naman no, pagka maanghang ho yung ating nakakain, ang bumbunan ho natin di ba namamawis po? Oo, Kung mapapansin niyo po. Oo. So medyo hinay-hinay muna para hindi tayo ma-heat stroke. Opo. Ayan. Last advice na, Doc Tony. Well, ang last advice ko po tungkol ho dito sa heat stroke, pang emergency. Pag ho meron ho kayong pasyente, mukha ho nagkaroon ng heat stroke at mukhang dehydrated, ang una niyong gagawin, pahigain niyo yung pasyente. Higa. Okay? Mm. Apply kayo ng cold compress sa kilikili at saka sa singit. Okay. Tapos, meron ho kayong magandang ventilador to lower the temperature. Okay. Painumin niyo po ng tubig Okay. at itaas ho ninyo ang kanilang mga paa. Bakit tataas ang paa, Doc? Para ho yung Blood dugo ay pumunta ho sa puso kasi siyempre by gravity. Oo. Mas maganda ho ang daloy ho nun, mga medyo nakataas kasi ang mga pasyente may heat stroke, bumababa ho ang blood pressure. Ayun. Opo. Isang ano lang. Isang question, go. Kasi pertinent yung tanong ko, Doc. Bakit Opo. ang may nagsabi sa akin, Ariel, dapat faithful ka sa misis mo. Dahil Opo. daw, kapag yung, bakit daw, mas malaki daw ang risk kapag yung mga matatanda, yung mga seniors, may edad, no? May mga may edad, na kapag daw ng chichiks, Opo. kapag nag-sex daw sila, mas malaki daw ang factor na baka atakihin. Okay, dalawa hong reason. The first one, siyempre pagka elderly ka na po at meron kang coexisting heart disease, ang tendency tumaas ang heart rate at saka blood pressure. Oo. So siyempre kung bata ho yung Partner. Partner. siyempre excited ka. So therefore kung meron kang sakit sa puso, baka ma-push ka into a problem. At Tama second lang one- yun, Doc Tony. Kaya Opo. tanda-tanda na, masyado pa malikot. Opo. Yung pangalawang rason, mabanggit ko lang, kung gagamit sila ho ng gamot na pangalan ho Pampa. is sildenafil, pag ho kayo may ininom na gamot na pangalan ho ay nitrate na gamot sa puso, ang mangyayari bababa ang blood pressure po ninyo. At pag nangyari po yun, baka kayo atakihin sa puso. Usually nangyayari ho yan, dun nga ho sa mga illicit affair, tapos nasa isa kayong Kasama na hotel. nervyos doon, Doc Tony. Kasama na po syempre. lahat ang nervyos. So, Maraming salamat, Doc Tony Lechon. Thank you, Opo. Doc. Sige po. Thank you so much. Doc Tony Lechon. Para sa ekspertong advice. That's bothering me. Tanda. Happy ang hapon mo. Kasama sina Batang Ariel Ureta at Sex